At inasahan sana natin na yan nga po ay dadaluhan ng masigit pang maraming bilang, no? Pero para sa akin, sapat na po yung bilang kagabi para maituring po natin yan na tagumpay. Dahil yan po ay nilahukan po ng iba't ibang mga organic sectors. No? Ang ibig ko sabihin ng organic sectors, wala namang interest ng mga to eh. Katulad po niyang Marcos alis dyan, didiretsahin ko na po kayo. Ito po mga organic sectors na to, wala naman pong interest to na tumakbo, no, sa national level ng kahit ano or sa local level man. Kung hindi, yan po ay produkto ng isinasagawa ng Leaders Forum ng Hakbang na Maisog. Yung mga nakita niyo pong mga participants po natin kahapon dyan na kinabibilangan ng iba't ibang organic organizations, katulad po ng Bangsamoro Brotherhood, ano-ano pa ba, yung EDSA Friday Group, na yung karamihan po sa mga vloggers niyan vlogger din ng Hakbang na Maisog, no? At yung iba pa ho, yung AGLO, yung sector, yung labor sector. Pasensya na po kayo, hindi ko nabanggit yung pangalan ng grupo ninyo sa labor sector. Yan po ay pinapangunahan ng AGLO. So, kaya Tito Ed Lorenciano, pasensya na po, nakalimutan kong banggitin ang AGLO po. Yan po, organic sector yung mga yan. No? Transport sector, nandyan din po kagabi. Religious sectors, yung second district ng Quezon City, yung Maisog sector, saka yung Sarana movement. So, marami po yan. These are all organic sectors. At kahapon, kagabi, no, sabi po ng mga Pulawan, nilangaw daw. Alam nyo, unang-una po, dahil nga po Hakbang na Maisog, wala naman po talagang politiko na sumusuporta dito financially. Katulad ng pinaparatang ng mga demonyong Pulawan, at saka yung mga ibang kongresista. At sinasabi, napunta raw yung pondo ni BP Inday dito sa Hakbang na Maisog. Mga ulul kayo. Kasi, ang Hakbang na Maisog po ay organic, no? Organic po to. Wala po kaming inaasahan dito sa mga politiko. May mga conveners po kami dito na mga supporter ng Pangulong Duterte. At napansin po ninyo kahapon, doon po sa mga vlog ko, nilalagay ko din po yung GCash ko dyan. Kasi kami man po mga organizer, wala din po kaming sumusuport sa amin. Kung hindi umaasa lang din kami doon sa mga taong magbibigay. Kasi ang bulsa namin, di naman po kami mayaman, no? At also to mention, salamat po doon sa mga nag-GCash po sa akin. Nakalikom po ako ng 1,400 pesos kahapon. So yan naman po yung ginamit po natin para makapag-mobilize po tayo ng maayos. No? Yung mga iba po nating mga kasamahan na nagsipagpunta dyan, na lumalapit sa atin kahit papano, naaabutan po natin ng pamasahe nila yan pa uwi. No? So wala pong sumusuporta dito. Kaya yung mga nagsasabi na may binibigay dito si BP Inday Sara, ano nyo lang po yan, haka-haka nyo lang yan. At guni-guni nyo lang po yan. At marami pong umaten kagabi. Kaya lang po hindi nyo masyadong nakita doon sa sentro, dahil bukod sa malakas ang ulan, yung iba wala ding dalang payong. Ang upuan lang po yata na na-provide po dyan ng mga conveners natin, hindi pa po yata umabot ng 100. No, syempre, yung mga tao, tagal na nakatayo po niyan. No, simula alauna pa lang, ang dami ng tao, nakatayo na sila. No, tas umulan pa, doon po kasi sa gilid ng Liwasang Bonifacio, mga kababayang Maisog, may mga bench po doon na kahit papaano nakakaupo yung mga tao, no? At syempre po, nung nag-start na po tayo ng program kagabi, tinutok po lahat ng mga vloggers natin yung camera sa entablado. Pero sa gilid po niya, napakadami po. Yung mga naka-attend po dyan, mapagsabi, napakadami pong umattend. At yun nga po, bagamat hindi po natuloy yung gusto sana nating gawing pagmamarcha, hindi po nangangahulugan yan na failure po ang Hakbang na Maisog, ang Luksang Bayan. Kasi sabi ko nga po sa aking anunsyo kagabi, day 1 po yon ng Luksang Bayan. Kahit na po wala tayong ginagawang mga Maisog rallies, no, this is the day 2 ng Luksang Bayan natin, no? Kasi po, hanggat hindi po natin nakukumpleto ang sapat nating bilang, ang Luksang Bayan po ay magpapatuloy po yan. So ngayon, dito na po tayo ng Luksang Bayan. At doon po sa mga friends ko sa Facebook, nakita naman po ninyo, nakaitim na po yung profile ko dyan at ang nakalagay po dyan, ang mamatay ng dahil sa Luksang Bayan. So tignan natin kung hanggang kailan ko po papalitan yung profile ko na yan. Kasi sabi ko sa aking sarili, hanggat hindi po natin napapatalsik itong administrasyong bangag na to, mananatili pong yan po ang magiging profile ko sa aking Facebook account. Okay? So malinaw po yan. Congratulations po sa lahat ng mga lumalo kagabi sa Luksang Bayan, maging sa mga social media na nakatutok, lalo na po yung mga warm bodies na nagpunta doon, no? At ito po, malinaw po na ang nag-udyok dito yung kagustuhan nila na magpakita ng suporta sa Hakbang na Maisog. At yan po ay naging produkto nga ng mga isinagawa po nating mga leaders forum na hindi alam ng mga other organizations na mga nagpapabida, no? Kasama-isama na po natin yan, diretsahin na natin yung MAD. No, nakumo, hindi nyo kami nakikita na madalas na kami nagrarally ngayon kasi po ang concentration namin, mga kababayang Maisog, mga leaders forum na. Kasi we are equipping, no, all leaders, no, nabababaan namin patungkol po sa ano bang nangyayari ngayon sa ating bansa. And from there, hinahayaan po ng Hakbang na Maisog, no, na ma-realize ng mga dumadalo dyan sa leaders forum na humakbang,
no, na tayo ay magkaisa, na pag may mga panawagan po ng mga peace rally na isasagawa natin, kumilos po sila na walang pagdidikta galing po sa hakbang na maisog na katulad po na ginagawa ng ibang mga organisasyon kasi mga diktador din yung mga yan, ano. Yun po ang ang ginagawa ng hakbang na maisog para maunawaan po ninyo. So simulan na po natin yung issue po na lumalabas ngayon, na sinisiraan po, ginagamit po ito ng mga ibang organization para po bigyan ng mali siya ang hindi po pagsuporta ng KOJC ngayon sa lahat daw ng mga maisog rallies, no? Mga kababayang maisog, malinaw naman po sa sinabi doon sa Notice of Non-Partisan na ipinalabas ng KOJC na sila hindi muna susuporta sa hakbang na maisog sa kadahilanan po na magpo-focus muna sila, no, sa kanilang relihiyon dahil nagkaroon daw po ng neglect or napabayaan na po nila yung kanilang relihiyon simula nung sila po ay ginurbor ng gobyernong bangag. So other than that, wala pong ibang masamang sinabi or ibang sinabi ang notice na yon. At tayo naman po, dito po ako po personally, as an organizer ng Hakbang ng Maisog, medyo kahit papano, nanlambot din tayo. Kasi alam naman po natin, at kinikilala natin palagi, na since day one, ito pong SMNI at ang KOJC, maging nung nangampanya itong bangag na presidente na to na ayaw pang bumaba ang kapal ng mukha. No? SMNI po ang sumuporta, even yung sa Hakbang na Maisog. Kaya nagpapasalamat po tayo dyan. At kung ano man po ang kanilang dahilan, maliban doon sa nakasulat nila na sinasabi na tanggap naman natin dahil nakita naman natin na pabayaan talaga nila yung kanilang religion, no, na kaya hindi muna sila makakasuporta, tinatanggap po natin yan, no, at nirerespeto natin. Hindi tayo nag-iisip ng kung ano pa man, kami mga organizer, hindi kami nag-iisip ng kung ano pa man, kung meron pa bang ibang mga kadahilanan yan na ngayon, no, binibigyan po ng malisyosong pahayag ni Ado Paglinawan. Ano? Kasi po kanina nabasa ko, hindi ko pala nabasa, napanood ko kanina kasing umaga. Anyway, mga kababayan, para po malaman niyo, right after po nung nagkaroon ng Luksang Bayan kagabi, nagtuloy-tuloy po yung meeting namin ng mga core, pinaka-leaders natin sa Hakbang ng Maisog. Inabot po kami ng 3:00 ng madaling araw, nag-meeting kung what is the next step ng Step of the Brave. At nakauwi po ako dito sa aming probinsya, 6:00 na po ng umaga. Then nakita niyo po, naka-uniforme pa ako, nagturo po ako. No, nag-lesson po ako kanina, nag-lecture. Kaya kung nakita nyo rin po yung mata ko, actually wala pa ho akong tulog, wala pa ho akong pahinga, no? So nakita ko nga po yun, na browse ko nasa isang live interview sa sa YouTube, nagsalita po itong si Ado Paglinawan. Hindi naman po ako dating nanonood sa channel na yun. Basta nagbabrowse lang ako kanina umaga habang nagkakape ako. Nakita ko, natsyempuhan ko doon po sa tinatalakay doon, yung nakapost po yung Notice of Non-Partisan ng KOJC dito nga po sa Maisog Rallies. At narinig ko po, nagko-komento itong si Ado Paglinawan. At para po mabigyan kayo ng diretsang sinabi ni Ado Paglinawan, mga kababayang Maisog, at para din po walang dagdag bawas ang ating tatalakayin ngayong gabi, hayaan nyo pong iparinig ko, no, yung na-capture po na voice record doon sa live na yon ni Ado Paglinawan patungkol po sa malisyoso niyang pahayag sa Hakbang na Maisog tsaka po sa KOJC. Pakinggan po natin, mga kababayang Maisog. So maybe you can help us understand. Well, Maisog came about in Davao as a collaboration between Vic Rodriguez and Tabasco. Ginamit nila si Duterte, ginamit ni Duterte ang KOJC. Sa mga Maisog rallies, naging war bodies sa KOJC. Napagilitan tuloy ng Marcos administration at saka mga pagkat society. So sila ginugol-gol for 16 days. Siguro na sa 16 days, one day lang magsalita ang Maisog. Hindi pa yung Maisog mismo. Kundi isang week lang ng Maisog. Ang sumuport ako sa KOJC for all the 16 days, and we sent representative to Davao City, was Marcos Galicia. Not because we are badly involved with Ipuloy or KOJC, but only because it was their flower of it, and we had 15 out of 60 days they jailed dyan sa Iwasang Bonifacio. So even President Duterte now, if you would notice, none of the Maisog supposed candidates was incorporated in the Partido Demokratiko Pilipino.
pa namin sa Katipunan Demokratikong Pilipino kung susuportahan namin si Plato at saka si Bongo. But definitely, hindi namin susuportahan yan si Ipe, ano? Yan kapastusan yan sa Senado. Pag yan ipirasok yan. By the way, ano yung tatay nung unang anak ni Aquino, baka hindi nyo alam, no? Yung autistic na anak ni Aquino, ay anak ko yan ni Ipe. Philip Salvador ba yung Ipe? Philip Salvador? Philip Salvador ba yung si Ipe? Senator. O si Philip Salvador ba yung Ipe? Baka maraming Ipe. Siyempre yung artista. O Philip Salvador na. Si Philip Salvador. Ayun, mga kababayang maisog, doon na naputol. No? At thank you, courtesy po yan ni Kababayan PH. Kababayan PH, saludo po sa inyo. Courtesy niya po yung ano na yan. Narinig po ninyo? So, nakita naman natin, mga kababayang maisog, no, na masyado pong malisyoso yung sinasabi nitong si Ado Paglinawan dun sa kanyang pahayag. No? Ika-clarify po natin yan. Unang-una, si Tatay Cabsec Jun Ibasco ay matagal na pong kasama ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No? Dati pong kasama yan, matagal na po. Ano na yan, kumbaga taga sa panahon na lahat po ng mga political decisions or sa buong termino ng political career ni Tatay Digong, kasama niya na yan, si Cabsec Jun Ibasco. No? And in fact, nagpalabas nga po ng pahayag dyan, nung una pong nagkaroon ng paglabas ng hakbang na maisog, nagtry na po itong mga grupo na to na sirain si Tatay Jun Cabsec Ibasco. Sirain ng maisog. At dahil nga po sa pangyayari na yan, kung naalala po ninyo, doon po sa official Facebook page ni Tatay Digong na FPRRD supporters, sila po ay nagpalabas ng statement, no, noong July 23, 2024. Babasahin ko lang po, no, kasi ito po yung panahon na sinisiraan ang hakbang na maisog at sinisiraan po si Tatay Cabsec Jun Ibasco. Ang sabi po dito ng statement, ito po yan, pakita ko. Babasahin ko lang, no? Ang sabi po sa statement ni Tatay Digong noong July 23, 2024, desperate times call for desperate measures. There is no denying the desperation with this vain attempts to revive accusations of links to the rebel movement against Jun Ibasco. Okay, kasi nililing po nila na komunista raw o rebelde daw itong si Tatay Jun. It is merely rehash of a discredited practice that has long been rendered irrelevant. No? So wala pong kinalaman yon. Winston Churchill once said that one always measures friendships by how they show up in bad weather. Jun has always been a reliable friend through good times and bad. He does not cease to be a friend just because someone digs up old dirt and try to present it as new. So sa pahayag po na yon, sa statement nakita ninyo, no, through bad and good, no, times, whether magkasama po itong dalawang ito, no, na leader po parehas ng hakbang ng maisog. No doubt, the man can defend himself. He has fought bigger wars than his critics give him credit for. Nevertheless, this piece must be said to put to rest this irritant that pops up obviously to distract us from a bigger task at hand. No? So sinabi ni Tatay Digong, ito po mga paninira kay Tatay Cabsec Jun Ibasco ay isang uri ng pagdidistract sa ginagawa po ng hakbang na maisog, no, sa mga pagkilos na ginagawa. So distraction po to, itong mga paninira. Yun ang sinabi ni Tatay Digong. Whoever is sowing intrigue against Jun is doing maisog a great disservice and should be separated from this cause without delay. O yan, malinaw. Lahat ng naninira kay Tatay Jun Ibasco, maging individual man yan or organization na naninira, no, kay Tatay Jun Ibasco, dapat daw agad-agad ihiwalay sa hakbang na maisog. No, kaya itong mga ano na to, Marcos Alice Dyan movement, kaya hindi makapasok dito sa hakbang na maisog. Why? Alam nyo, kahit may pahayag na ganitong statement si Tatay Digong, hakbang na maisog, no, napakabuting organization po nito, wala naman kaming pinipili. In fact nga po, yung mga ibang tumulig sa atin sa hakbang na maisog, naging resource persons natin no? Kaya lang siguro, nung nakita nila na ang hakbang na maisog pala, wala silang, siguro wala silang mapapala dito, wala silang makukwarta rito. Nakita po ninyo, yung iba, wala na din dito. Wala po akong tinutukoy. Yun po yung nakikita ko doon. Siguro nakita nila, wala naman po kaming pakinabang dyan.
sa hakbang na maisog na yan. So wala na po sila dito. No, kung alam niyo po kung sino pinapatungkulan ko at kilala niyo kung kayo yon, nasa inyo na yon. No, so mali nang sinabi ni Tatay Digong, lahat ng naninira dito sa hakbang na maisog, particular kay Tatay Jun Ibasco, dapat agad-agad tanggalin, no, dito sa organisasyon na to, sa TAPS Coalition at hakbang na maisog. Tuloy natin. This will be the last time distractions like this will be considered with restraint. With it is the warning that the next one will be dealt with accordingly. Ang ibig kong sabihin, pag ito nagpatuloy, no, it will be dealt accordingly. Ewan ko lang kung ano mangyayari dito kay Ado Paglinawan. And when we say dealt it with accordingly, yung mga pahayag po ni Ado Paglinawan ay isang malinaw na cyber libel. Patutunayan ko mamaya yan. Okay? No doubt, Maisog has a noble cause to fight. For all those who have answered the call to stand up and be counted, there is no turning back. Those who attempt to derail Maisog, whether from without or within, is fighting for the enemy and therefore shall be considered as such. Putang ina, antindi nun. Antindi nun. Anong sinasabi? No? Nananawagan hakbang na Maisog na makiisa. No? At ganun din sinasabi nila dito, sinasabi ni Tatay Digong, na sino man ang tumuligsa, ang mag-mutilate o kumalaban sa hakbang na Maisog, ay kapanalig ng mga kalaban na hakbang na Maisog. Malinaw, sinabi sa statement, i-highlight ko po ulit. Mga putang ina nyo di kayo magsitigil. Pasensya na po kayo ha. Ano sinabi? Those who attempt to denial Maisog, whether from without or within, is fighting for the enemy and therefore shall be considered as such. So itong mga putang inang mga organisasyon na to, at itong mga putang inang ibang mga tao pa na ito, no, na nagpapahayag ng hindi maganda sa hakbang na Maisog, sabi mismo sa statement ni Tatay Digong, nakabahagi kayo ng kalaban, hindi ng hakbang na Maisog, kundi ng taong bayan. At para maintindihan po ninyo, na ang hakbang na Maisog ay hindi Duterte, no? At ang mga nangunguna dito ay mga ordinaryong tao katulad ko, katulad ng lahat at katulad ng sumasanib dito, ay taong bayan po 'yon. Hindi sinasabi na ang tumutulig sa o naninira sa hakbang na Maisog ay kalaban ng Duterte. Kalaban po kayo ng taong bayan. Kaya itong si Kaado Paglinawan, kung nakikinig ka man o makarating sa ito, kalaban ka ng Estado. Kalaban ka ng mayoryang Pilipino, no, na tumutulig sa organikong hakbang na Maisog. Na ang binibigay namin dito, mga issue na nagpapahirap sa taong bayan, mga issue na pambababoy sa ating konstitusyon na ginagawa ng bangag na presidente. Kaya you are part of the enemy of the state. You are part of the enemy of hakbang na Maisog, which is the people, not the Duterte. No, linawin ko sa iyo yan, Mr. Ado Paglinawan. Ang kalaban mo dito, hindi ang Duterte, hindi si Kamsek, hindi si Vic Rodriguez na sinisiraan mo. Kundi ang pagtuligsang ginawa mo, ito yung mga mamamayan na naniniwala na ang hakbang na Maisog ay ang boses ng bayan. Kaya ibig sabihin, you are part of this bangag administration. At yung ginagawa ninyong Marcos Alis Dyan movement, malinaw, na balat kayo yan. Ngayon, patunayan nyo kung hindi. Ba't nyo kailangan siraan hakbang na Maisog? Ayan o, malinaw. Sinabi ni Duterte, ni Tatay Digong, na lahat ng kumakalaban, tumutulig sa hakbang na Maisog ay parte ng enemy of the state. Malinaw ha? Hindi po sa akin galing yan. Binasa ko lang at nagbigay lang ako ng komento. Okay? Next. Those who sent these saboteurs, pananabutahe, obviously are feeling the heat. Okay? It proves that Maisog is fast gaining ground. Bumibilis po yung pagkalat natin. Dumadami tayo. No, may mga other organizations nakikisa sa hakbang na Maisog. Dahil sa sinasagawa po namin mga leaders forum yan. No? It should also serve as a warning to all those who have embraced this honorable cause to be on guard. Bantayan po natin. Kaya yung ginawa po ni Kuya Dan ng Brothers Travelers, yan po ay isa sa pagbabantay. Kasi si Kuya Dan, nakasama po namin yan naging convener yan sa Central Luzon. Siya po ang humawak ng media team. Binastos na nga nung ibang kasamahan natin yan Pero baliwala sa kanya yon. So dapat, tayo daw ang magsilbing tagabantay, tagamasid sa mga maninira sa hakbang na Maisog. No, kaya yung expose po na ginawa ni Kuya Dan kanina at yung pag-akyat ko sa kanyang live, no? Hindi po paninira yan. At mga kababayan, yung mga nagko-komento din po na dapat tayo na lang yung mag-uusap. Hindi po pwedeng ganun Hindi po pwedeng kami lang mag-uusap, hindi namin i-broadcast. Paano malalaman
ng mga kababayan natin na nabubulag na ngayon dahil sa mga paninira na to, na hindi nila namamamalayan, ginagawan tayo ng distractions, nililigaw kayo ng landas kung hindi natin ibubunyag. No? So kaya natin ibinubunyag, kaya tama yung ginawa ni Brother Dan. In-expose niya. Kaya nga umakyat ako eh. No? Para malaman ninyo na ako mismong organizer, isa sa mga organizer na maisog, pinoprotektahan ko. As per statement ni Tatay Digong. Basahin ko ulit ha. It should also serve as a warning to all those who have embraced this honorable cause to be on guard. Bantayan natin. This will not be, neither be easy and safe. So we are vulnerable. Hakbang na maisog is vulnerable sa mga atake. Kasi nakikita nararamdaman ng gobyernong Bangag, no? Sabi nga ni Tatay Digong, fast gaining ground, no? Lumalakas tayo. So, gumagawa ang administrasyon ng paraan paano wasakin ang hakbang na maisog. Paano wasakin ang boses ng mamamayan na ine-ere sa hakbang na maisog. Ngayon, logic lang yan. Logic lang yan. Hindi ba natin naisip na maaari na itong organization na to ng Marcos Alice Jan Movement, no, ay ginagamit ng administrasyon? At tulad ng sinabi ni Tatay Digong, ang tumuligsa, ang kumalaban sa hakbang na maisog ay kalaban ng hakbang na maisog. Nilalaban ng hakbang na maisog. Sinisiraan si Tatay Jun Camsec Jun Ibasco. No, hindi kaya kapanalig to ng administrasyon. Hindi kaya binayaran to ng gobyernong Bangag na magpanggap ng Marcos Alice Jan, pero ang totoo, play lang nila to para wasakin ang totoong tinig ng bayan, which is hakbang na maisog. Sagutin nyo yan, Mad. Nagtatanong lang ako. Okay? Now, last paragraph. We are at the crossroads of history. Maisog has chosen, isa pa, has chosen, pinili. Maputang ina nyo. Maisog has chosen to take the path. Maisog ang pinili ni Tatay Digong, no, na manguna sa hakbang. Maisog ang pinili, walang iba. Maisog. Not of least resistance, hindi para lumaban sa gobyerno, no, but one that leads to a better government and a better nation. Di ba? Malinaw. Signed. Rodrigo Roa Duterte, July 23, 2024. Pupost ko po mamaya yan dito sa YouTube para mabasa nyo. So, ano nangyari? Matauhan na kayo. Mga nagbabalat kayo, ha? Matauhan na kayo. So mga kababayan maisog, malinaw na ang kinikilala ni Tatay Digong, no, dito po sa ginagawa nating mass movement to educate people dito sa putang inang kabangagan ng presidente yung Bangag, no, at ginagawang panunupil sa karapatang pantao. Hakbang na maisog ang inutosang manguna at manawagan sa gobyernong Bangag na to ng transparency, accountability, peace and security. Ipinagtabuyan po ba kayo ng TAPS Coalition na huwag kayong sumama dito sa hakbang na maisog? Hindi. Hindi kayo pinagtabuyan. In fact, sabi nga ni Tatay Digong sa kanyang statement, obligasyon ng hakbang na maisog na bantayan, no, sa mga maninira ang noble cause na ito na ginagawa ng hakbang na maisog. Bantayan sa mga maninira, kasama dyan yung scamming. At anong ginawa ng hakbang na maisog para maprotektahan ang hakbangin ito, ang noble step na ito ng hakbang na maisog? Ang ginawa ng hakbang na maisog, noong pong July 23, no, nagpalabas po tayo ng mga guidelines para doon sa mga gustong makipag-affiliate sa hakbang na maisog. Nagpalabas po kami yan. Binasa po yan. Kay Master Judea, binasa yan. Binasa ng mga iba't ibang vloggers yan. Binasa po yan. Kaya lang, wala pong tumugon doon na makiisa sila sa hakbang na maisog. For their own reasons, bahala na sila doon. Pero kaya po nilabas yung guidelines na yan, ito po ay alinsunod sa sinabi ni Tatay Digong na proteksyonan ang hanay ng noble cause ng hakbang na maisog na hindi magamit sa hindi magagandang bagay, lalo na sa scamming. Kaya ito pong mga tao na to, itong mga organization na to, salamat po sa nagpakulay, pasensya na kayo, hindi ko makita, no? At mamaya po basahin kayo, pasalamatan natin. No? Kaya po itong mga ibang organization na to, na ginagamit ang maisog at nag-i-establish kayo ng mga rally nyo na hindi coordinated dito sa Pilipinas at sa mga itinalaga naming mga international leaders natin. Ano ang motibo nyo? Ba't ginagamit yung maisog? May guidelines na nga, ba't di kayo sumusunod? Then you claiming, no, na sa inyo ang maisog, na kayo ang
kayo ang original maisog. Walang ganun. Malinaw lang, ang maisog ay iisa. Ang step of the brave o hakbang na maisog ay iisa. At para po lahat ng mga Duterte supporters and other organizations, other walks of life na makiisa dito, binuo po ang TAPS Coalition. Bakit po binuo ang TAPS Coalition? Para po yung mga ibang organization na gustong makipag-affiliate sa hakbang na maisog at gustong makiisa sa panawagan ng maisog ay mabigyan po natin ng magandang direksyon, hindi kanya-kanya. At kaya po binuo ang TAPS Coalition para maging parallel line-up ng lahat ng sumusuporta sa panawagan ng good governance, ng transparency, accountability, peace and security. Hindi para pulisin o hindi para manduhan kayo. No, pero tingin niyo hindi ganoon. Kaya ayaw yung magpailalim sa TAPS Coalition O tas gagawa kayo ng maisog rally. Maghihingi kayo ng donasyon, pupunta kayo sa ibang bansa. Pipresenta kayo. Kayo yung tagapagsalita ng hakbang na maisog doon, hindi naman kayo nakipag-coordinate sa amin. O sinong mangga? Ay di kayo. Kaya nga po inaayos Kaya nga naglabas ng guidelines. Kaya ito siguro, babala na rin to sa mga patuloy na gumagamit sa hakbang na maisog, na nag-o-organize sa iba't ibang panig ng mundo, na hindi nakipag-coordinate sa mga itinatalaga naming leaders dyan. Sagutin ninyo yung tanong, ano ang motibo nyo? Ngayon, kung ayaw nyong makipagkaisa sa hakbang na maisog, hindi kayo pinipilit, but we have to protect the hakbang na maisog as per instruction by our former President, Rodrigo Roa Duterte. Proteksyonan. Huwag pabayaang magamit. At sino man ang tutulig sa itinuturing na kalaban. Malinaw yan So now, tell me, guys. Ako hindi ko po maiwasang magkomento kasi ang hakbang na maisog hindi nakapokus dito sa mga gantong maliliit na issue. Pero I have to step up. Kailangan kong lumabas, magsalita. And this is not the official statement of hakbang na maisog. Kayong mga gumagamit sa maisog, pangalan hakbang na maisog, mga putang ina nyo. Kayo ay kalaban ng Estado, kayo ay kalaban ng hakbang na maisog. Malinaw yan. Ngayon kung hindi, ba't hindi kayo makasunod sa guidelines? Kaya yung mga susunod po na yan, hakbang na maisog, na gagawin ng iba't ibang organisasyon sa lubat labas ng bansa, pag hindi nyo nakitang nakapost yan sa TAPS Coalition, official Facebook page ng hakbang na maisog, yan ay scam. Okay? Marami yung Facebook page na gumagamit ng hakbang na maisog. Pero nakikita ko po doon sa mga Facebook page na yon, sinisira ang mga Duterte. May mga gumagamit ng maisog para gawin pong paninira din yung page na yon. Kaya yung iba nagtataka, akala ko ba hakbang na maisog to? Bakit nagpo-post ng against kay Inday Sara? Bakit nagpo-post ng against kay President Duterte sa mga Duterte? Mga kababayang maisog, I am declaring the official Facebook page ng hakbang na maisog. Walang iba kung hindi ang TAPS Coalition Philippines. Yan po yung official. Doon kayo mag-subscribe. Other than that, yung mga hindi recognized na mga Facebook page na merong logo ng hakbang na maisog, scam po yun. Ulitin ko scam yun. Pag sila bumuo ng Facebook page, na hindi coordinated sa amin, hindi namin kinilala, scam yun. Ngayon para hindi kayo malito, it is only the official page of TAPS Coalition, yun po ang hakbang na maisog. Okay? So balik po tayo sa sinabi ni Mr. Ado Paglinawan. Ado Pagbinawan, paano mo nasabi na hakbang na maisog is a collaboration of Tatay Jun Ibasco and Attorney Vic Rodriguez? Pati yung tao na nagising sa katotohanan na ginamit siya ni Bangag na siya ang kingmaker, sisiraan mo pa. Anong intensyon mo? Hindi po kasama sa organizing team si Attorney Vic Rodriguez. At kaya napilitan po akong magsalita ngayon, nakakahiya dun sa tao. Nakakahiya kay Attorney Vic. Dahil si Attorney Vic, sa kagustuhan niya na makatulong sa sambayan ng Pilipino na nabudol tayo, sumama siya sa hakbang na maisog. Kasi malinaw kay Attorney Vic, itong hakbang na maisog, this is the leading organization to educate people sa mga kabalastugan, pagnanakaw at pagiging bangag ng administrasyon. At napaka-unfair po sa kanya bilang ating masipag na resource person na tirahin mo, Mr. Paglinawan. Nang sabi ni Brothers Travelers, tatakbo ka palang senador. At kung si Attorney Vic man, tumakbong senador at ibinoto ng tao, deserve niya yun. Deserve niya yun. Ako personally, kahit hindi po siya ilagay sa lineup, I will vote for Attorney Vic. Why? Kilala namin yung tao, nakakasama namin, deserve, napakabait.
Titirahin mo? Ano ba, Mr. Ado Paglinawan, ang contribution mo sa hakbang na maisog para tirahin mo hakbang na maisog? Samantalang kung si Atty. Vic, sa mga nagtatanong din, to clarify, bakit wala sa Liwasang Bonifacio? Bakit wala siya sa Luksang Bayan kahapon? Because he was requested by the organizers of Hakbang na Maisog Cebu at ng mga taga Cebu, gusto siyang makita. Kaya kahapon, ng umaga, bago tumulak si Atty. Vic, kahapon niya lang nalaman na hindi pala siya magsasalita sa Liwasang Bonifacio. Kung hindi, siya ay inanyayahan na magpunta magsalita sa Cebu. Magkausap po kami ni Atty. Vic. At hindi ko din alam na doon pala siya magtotok. Ano sabi ko, Atty. Vic? Atty. Vic, parang namang nanghihina ako ng loob. Kasi akala ko magsasalita ka ngayon dito sa Liwasang Bonifacio. Ikaw pa naman yung gustong-gusto kong makitang nagsasalita kasi idol kita. Yan ang sinabi ko kay Atty. Vic. Kahit si Atty. Vic nagtataka ba't daw siya doon sa Cebu. Pero sabi ko kay Atty. Vic, palagay ko, siguro po, pagbigyan niyo yung taong bayan ng taga Cebu kasi gusto kayong makita. Gusto nilang marinig mismo ng personal kung paano tayo ginagago, no, ng bangag na administrasyon na dati mong sinuportahan. Yan po yung totoo dyan. Huwag kayong gagawa ng issue. No, huwag kayong gagawa ng opinion ninyo na wala naman kayong basehan. Na sinasabi ninyo, si Atty. Vic, kaya nga doon nagsalita, hindi na sa Liwasan. Mga ulol, wala kayong alam. Ang mga walang alam, dapat manahimik. Katulad ikaw, Ado Paglinawan. You are directly dragging BRRD, Kamsat yung Ibasco, no, na nag-collaborate para gamitin ng KOJC. At sa mga taga-KOJC naman po, okay maniwala dyan. At mag-ingat din po kayo. Hindi po, ket wala po kami dyan sa compound ng siege, na kasalukuyan kayong ginugurgur dyan, hindi po kayo sinusuportahan na hakbang na maisog. Para malaman po ninyo, tuloy-tuloy ang Leaders Forum na ginagawa ng hakbang na maisog. At alam po yan ng mga subscriber ko ngayon dito na nanunood, na isa po, personally, na itinatapik ko ang ginagawang panggugurgur sa inyo dyan, sa KOJC compound. At ang ginagawang paglabag sa karapatang pantao at ginagawang mga legal technicalities, no, nitong sila General Diwata at General Marbil, sama nyo na si Abaloslos at ang Presidenteng Bangag. Hindi porket hindi kami nakikita, hindi kami sumusuporta sa ginagawang pang-aapi sa inyo. Mali pong maling pananaw. Kasi alam niyo naman ang hakbang na maisog, organic kami dito. Wala kaming dito, walang nagbibigay. Sarili naming bulsa. Minsan hindi ko kami nakakatiis. Kahit ako personally nahihiya ako katulad kahapon, nag-post po ako ng GCash diyan. At yung mga patuloy po naniniwala sa hakbang namin, naglalabas sila ng pera dito. Paano kami pupunta sa KOJC compound? Sige nga. May problema na ang KOJC. Tapos kami, magpapakita kami ng suporta. Sasabihin namin, sige po, susuporta kami dyan. Sagutin yung plane ticket namin. Sagutin yung pagkain namin dyan, ha. Sagutin yung tulugan namin dyan. Sagutin yung lahat. May problema na kayong KOJC, dadagdag pa kami. Kaya kayong mga putang ina nyo, na naninira sa maisog at sinasabi nyo, hindi nyo man lang kami nakita, wala kayong alam. Dahil ako, sa lahat po ng Leaders Forum, even yung mga resource persons namin, tinatalakay kung paano inaabuso ang KOJC. At kung sinasabi mo, Mr. Ado Paglinawan, na kahit minsan hindi nyo kami nakita dyan, nag-host kami dyan minsan. Dapat 3 araw yun. Anong ginawa ng miyembro nyo? Umakyat sa entablado, binastos kami. Binastos ang hakbang na maisog ng grupo ninyo ng MAD. Yung isang resource person namin doon, na si Daniel Noblesa, kung mali lang, no, yung naibigay, kung paano designation ang ibibigay ng pagpapakilala sa kanya, umakyat kayo sa entablado, wala naman kayo sa listahan, nagsalita kayo doon. I tried my best to prevent you guys, pero tinuloy nyo pa rin, pinahiya nyo ang hakbang na maisog. Ako bilang MC, tinry ko na lang na i-divert. Kasi nakakahiya eh. Kaya kung may walang hiya dito, kayo yun, hindi kami. Pero ganun pa man, ikaw Mr. Ado Paglinawan, tatak mo to sa kukuti mo, kahit wala ka sa line-up, pinagbigyan ka namin magsalita nung kami nag-host. Tapos ngayon, sasabihin mo, hakbang na maisog. Kapal naman ang mukha mo, Mr. Paglinawan. Oh, ano nangyari nung second day? Dapat 3 araw yon dahil sa ginawa ninyo. Umiwas ng hakbang na maisog. Kasi ayaw naming magkahiyaan kami doon. Tayo doon. Ayaw namin. Ano ang sinabi ni Ma'am Bibian? Nandito na ako sa bahay namin, sa probinsya namin. Tinatanong niya, nasaan kami? Alam ko ni Miss Bibian Beles yan. Nagpaalam ako sa organizing team.
Sir, pagbigyan niyo po akong magsalita doon. Kasi baka kung ano ang sabihin nila sa hakbang na maisog, hindi tayo nakikita doon. Ilang beses po ako nagsalita? Nung kayo nag-host dyan, 2 beses. At kami po yung nag-host dapat, supposed to be, 3 araw. Eh, binastos nyo kami eh. Papayag ba kaming bastusin nyo pa kami sa remaining 2 days? Hindi kami papayag. At mabait nga po hakbang na maisog. Malinaw na binasa ko kanina dito. Ano sabi ni Tatay Digong? Ang lahat ng lumalaban at naninira sa hakbang na maisog ay tinatratong kalaban ng hakbang na maisog and shall be dealt with accordingly. Pero kahit na sinisiraan yung hakbang na maisog, kahit ginagamit yung po hakbang na maisog, na wala kayong paalam, no? Wala pong ginawang hakbang ang hakbang na maisog para kayo po, no, ay bigyan ng dusa. Hindi yung ginawa ng hakbang na maisog yan. Kaya it is unfair for hakbang na maisog na siraan ninyo. Ano pang sinabi mo? Sinabi mo, Mr. Ado Paglinawan, na si dating Pangulong PRRD ay ginamit ang KOJC. Yan ang isang pagkakamali mo. Paano mo nasabing ginamit ni PRRD ang KOJC? O paano mo nasabi? At habang sinasabi mo yan, inaangat mo yung Marcos Alis Dyan movement. No? Alam mo sa totoo lang, Mr. Ado Paglinawan, mas gusto nga namin na hindi kayo makipag-affiliate sa maisog eh. Bakit? Lahat ng pahayag na ginagawa nyo dyan is rebellious and seditious. Yan ang iniiwasan ng hakbang na maisog. Na yung mga tao dito, mga kawawang resource person, makasuhan ng seditious and rebellious na walang bail. Kaya okay lang yan na hindi kayo sumama sa hakbang na maisog. Kasi dinadala nyo ang taong bayan sa kapahamakan. Okay, malinaw na mga kababayang maisog. Pasensya na kayo ha. Very emotional ako. Why? Pagod kami dito eh. Anong pakinabang namin sa hakbang na maisog? May sahod ba kami rito? Anong pakinabang ng mga vloggers dito ng Duterte? Sumasahod ba kami rito? Ako mismo ang magsasabi sa inyo, kababayang maisog. Kung ang mga vloggers namin dito bayad, hindi sana mas nauna kaming binayaran dito. Nahihirapan nga kami maghanap ng pamasahe papunta ron, pamasahe papunta rito. Pagpunta namin doon, ang susunod na problema namin, saan tayo mag-stay? O kaya ako po, napipilitan po ako mag-uwian eh. Kahit galing sa malalayo, napipilitan ako mag-uwian. Bakit? Eh wala ka namang budget na pang-hotel eh. Minsan hindi kami kumakain. Kami dalawa ni Chairman Berdel. Minsan hindi kami kumakain. Tubig lang. Bakit? Walang pondo eh. Pero tumigil po ba kami? Hindi kami tumigil. Kahit may threat kami, hindi kami tumigil. Kaya kayo mga putang ina yung mga komunista kayo, magsama-sama kayo, kapal na mukha yung siraan ng hakbang na maisog. Hindi nyo alam, wala kayo sa loob. Hindi nyo alam nangyayari. At kami, we continuously educating people sa pangmatagalang panahon, hindi lang ngayon. Hindi lang ngayon na sinasabi nyo na hakbang na maisog ay political movement. No. Mahunghang. We are educating people the right information that they deserve na malaman na hindi pinaparating ng mainstream media, lalo na ang pambababoy sa ating bansa, lalo na ang patuloy na pananatili ng bangag ng presidente dyan sa Malacanang. Ang hakbang na maisog ang nagiging mata, nagiging boses sa pagpaparating ng mga pambababoy ng kasalukuyang administrasyon, isama mo na yung House of Crocodiles, sa taong bayan. Nagugulat nga sila, ganoon na pala yung nangyayari, kaya pala hanggang ngayon hindi mababa yung bigas. Hakbang na maisog lang pong gumagawa niyan. Now tell me, kayo bang mad? Nagkaroon ba kayo ng pagbaba sa ilalim? Nakita ba namin bumaba kayo katulad ng ginagawa ng hakbang na maisog? No! Kayo mahilig kayo, publicity. Mahilig kayo, press con. Pero yung ginagawa ng hakbang na maisog sa Leaders Forum, hindi nyo ginagawa yan. Kami lang ang bumababa. Kami lang ang nagpipenetrate. At alam yan ng mga vloggers. Tapos kayo, puro publicity kayo. Tapos ngayon, sabi ni Brother Dan, tatakbo pala kayo senador. O, di alam na natin kung ano ang purpose ninyo. Sisiraan mo pa si Duterte? Kung sino yung susuportahan ni Tatay Digong at ng PDP, kung ikaw Duterte ka, buboto mo yan. Pero ako, kahit na hindi kunin si Atty. Vic ng PDP, ako mismo personally mangangampanya dyan at ibuboto ko yan kahit wala sa lineup. At hindi ko nasasabihin na yung iba dyan sa lineup ng PDP, para sa akin, hindi deserving yan. Kilala mo kung sino ka senador ka. Papatikusin mo si Atty. Vic Rodriguez na ginagamit ang maisog. Buti nga siya galing sa kabilang bakod eh. Na-realize niya, namulat siya na mali yung gobyernong bangag, sumama dito kay Duterte, sumama sa maisog. Ikaw, senador.
Ang tagal mong nandyan sa mga Duterte, lumabas ka ba para sa maisog? Hindi ka lumabas. Kilalanin nyo kung sino senador na yan. Kasi nakita ko na sa lineup ng PDP yan. Pero hindi ko buboto yan. Hindi ko buboto yan. Kasi mismo yung anak niya, nasa administrasyon. Alamin nyo na lang kung sino. Di ba? Kakapal ng mukha nyo. Inuuto nyo mga Duterte. Mangga kayong lahat. Pati si Ipe, Ado Paglinawan, ikukunik mo pa siya mga Aquino, ikukunik mo pa siya para siraan lang. Ano ang kinalaman ng pagiging tatay niya sa anak ni Chris Aquino? Ano ang kinalaman nun sa pagtakbo niya bilang senador? At lalong-lalo na, pang-iinsulto yung ginawa mo sa PWD. Nasasabihin mo dun sa anak ni Chris Aquino at ni Ipe na merong sakit. Ano ba yun? Ano sakit yun? Kalimutan ko na yung sakit. Ayun, basta may sakit. Paninira yun. Ado Paglinawan. You are entitled for a libel crime. No? Anong kinalaman nung pagkakaroon ng anak ni Chris Aquino kay Ipe? Para yun kukunik mo. No? Yung mga tanga namang nakikinig sa'yo, oo nga, no? Naanakan pala niya si Chris Aquino. So what? Kamag-anak niya ba siya? Kuwang ko ba yan? Aquino ba yan? Kalukuhan mo, Ado Paglinawan. Yun. Sabi mo, autistic. Alam mo, cyber libel yan, Ado. Tanda mo na. Hindi pa alam sinasabi mo. Pati yung mga PWD, idadamay mo, walang alam. Ipapamukha mo sa buong mundo, sa lahat ng nakakinig sa'yo, na may abnormal na anak si Chris Aquino at si Ipe, na isang autistic. Brutal yan, ha? PWD yun. Dahil sa ambisyon mo makapasok na senador, gagawin mo lahat, pati mga PWD, walang kamalay-malay, dadamay mo. So, kitang-kita ugali mo, Ado Paglinawan. Ang kapal ng mukha mo, nandun ka pa naman nung book launching ni Atty. Vic Rodriguez, na Kingmaker, nandun ka pa. Umattend ka pa dun. Ewan ko kung meron kang natanggap na formal na imbitasyon. Kasi ilan lang yung mga pina-attend dun. Mga reserved na participants. Ewan ko paano ka nakapasok dun. Baka nga nag-gate class ka pa dun eh. Hindi ko alam ha. Pagkatapos ngayon, nagtanong-tanong ka pa dun. Pagkatapos ngayon, titirahin mo si Atty. Vic. Sira ulo ka. Okay? Sasabihin mo, nag-collaborate si Tatay John tsaka si Atty. Vic na ginamit nila si Duterte para isulong tong hakbang na maisog. Di sasabihin mo, itong si Duterte, si Tatay Digong, ginamit ang KOJC. Anong basihan mo, Ado Paglinawan? Bangag ka na rin ba? At meron kang delusional minds? Wala pong naging agreement sa pagkakaalam ko ang hakbang na maisog at ang KOJC. Walang naging usapan dyan. No, basang alam ko, kaya sumusuporta ang SMNI sa hakbang na maisog. No? Dahil wala pong kakayahan na hakbang na maisog nang maparating, no, ang mga nangyayari sa taong bayan, kaya sumusuporta po sila sa hakbang na maisog. Kasi walang mainstream media eh. Sabi pa nga po eh. No? Sino daw ba ang naging reason bakit napag-initan? Ito, sinabi po ito ha. During hakbang na maisog sa Dumaguete, mga kababayang maisog, nagkita po kami ni Atty. Sal Panelo. Sa airport, kasama ko po yung aking partner, si Batman, si Berdel de los Santos. Tinanong ko si Atty. Sal about dun sa mga pahayag niya sa nangyari sa Bustos. Nagkalinawan po kami. No? Pero may sinabi po si Atty. Sal Panelo na ang sinisisi ni Atty. Sal Panelo, ikaw ka, Eric, sinisisi ka niya. Ako ka, Eric, idol kita eh. Magaling kang magsalita, magaling ang iyong mga komento. Pero ikaw din daw yung kasamahan ni Ado Paglinawan na sinisira ang maisog. Pasensya ka na ka, Eric. Kasi kailangan mabanggit yung pangalan mo dito. Bakit? Totoo naman eh, kaya kong panindigan yan. Sinabi ni Atty. Sal Panelo na yung programa ninyong Laban Kasama ang Bayan, no, yan ang naging dahilan kung bakit pinag-initan ng administrasyong bangag ang SMNI. Dahil sa pagpapahayag nyo tungkol, no, kay tambaloslos sa budget na ginagamit yung pamasahe. Yan ang malinaw na sinabi ni Atty. Sal Panelo. Ikaw ang naging dahilan at ang programa mo kung bakit pinag-initan ang SMNI. Atty. Sal Panelo, sabihin mo kung sinungaling ako. Kung itanggi mo man yan, Atty. Sal, kaharap ko ang aking partner, nadinig niya, meron akong witness. Problema sa inyo eh, hindi nagsasalita hakbang na maisog. Pagkatapos, sisiraan pa ninyo. Kayo lang ba ang po pwede magmahal sa bayan? Grupo nyo lang ba? Samantalang may sinusulong kayong pansariling interes? No, ngayon, Mr. Ado Paglinawan, di ba ikaw din yung nagkiklaim at yung grupo mo na ang hakbang na maisog sa inyo yan? Kiniklaim nyo yan eh. Tapos ngayon, sisiraan nyo kasi hindi kayo makaporma. Demonyo kayo.
Salamat po sa 676 viewers natin na nakasubaybay ngayon at saka sa 207 likes. Meron din po sa nagpakulay na meron na po tayong total na 278 pesos point 21. Maraming salamat po. So ngayon, tell me, Mr. Paglinawan at yung mga kagrupo mo, di ba binastos nyo kami? Nung kami nag-host, na supposed to be 3 araw, binastos nyo kami. Eh, ba't pa kami ano doon? Kami po ang umiiwas. Sa totoo lang, ang hakbang na maisog na po, ang umiiwas sa mga confrontation na alam naman naming ang pakikipag-confront lang ninyo, isulong ang inyong personal na interes. Ba't namin kayo intindihin? Ang dami na ng problema ng bayan. Pinakailaman ba namin kayo sa pagkilos nyo? Mga kababayan, huwag nyo akong babawalan na dapat pag-usapan na lang to sa likod. No! Kasi kailangan mailantad natin yung mga traidor sa ating lipunan. Traidor kayo! Pag hindi natin nilantad tong traidor na to, at kayo ay nabudol ng organisasyon na to, saan tayo pupunta? Diba? Dapat lahat ng traidor ngayon ilabas na. Traidor kayo eh. Wala akong pakialam kung gamitin to ng administrasyon, no? Na mga bugok na vloggers ng administrasyon na nag-aaway-away tayo. Wala akong pakialam. This is my personal decision na magsalita. Malinaw ang sinabi sa statement ni Tatay Digong. Ang sino mang kumalaban sa hakbang na maisog, na binigyan niya para manguna sa noble obligation na magparating sa taong bayan ng nangyayari sa Pilipinas ay itinuturing na kalaban ni Tatay Digong. Lumitaw na nga sa bunganga mo, Ado Paglinawan, sinisiraan mo si Tatay Digong kanina. Ginamit daw ni Tatay Digong ang KOJC. Kaya kayo po mga taga KOJC, nagpapasalamat po kami sa SMNI sa naitulong ninyong coverage sa amin. Hindi lang po coverage, sa pagod ng mga tao ninyo, no, na kaibigan na rin namin, nakita namin yung mga yung mga ibang tao dyan na music ministry, no, na nag-effort. Salamat po sa inyo. Pero mag-ingat po kayo sa mga naandyan sa loob ng SMNI. Mag-ingat po kayo sa mga lobo na nagpapanggap na tupa dyan sa loob ng SMNI. Hindi kasi po pwedeng magsawalang kibupo ko dito eh. Kasi po, katulad ng sinabi ko, sarili kong decision to. Dahil ayaw pong makisawsaw ng hakbang na maisog sa mga gantong mga bagay. And I'm willing. Kung itong paglalantad ko ngayong gabi na to at paglalabas ko ng saloobin, tanggalin ako bilang organizer ng hakbang na maisog. I am very much willing. Bakit? Sino pong magbubunyag sa mga kahayupan na to na pinaggagawa? Sino magbubunyag ng may mga nagpapanggap na organisasyon na nilalabanan ng administrasyong bangag when in fact, sinisiraan mo din si Tatay Digong at ang hakbang na maisog. Di ba? Nasaan ang utak nyo? Bayang maisog kayo na po humusga. Tanggap ko po sa sarili ko kung tatanggalin ako dito sa hakbang na maisog as organizer dahil sa aking ginawa ngayong gabi na walang kinalaman hakbang na maisog. Personal ko po to as your accidental vlogger. Kasi kung walang magsasalita, sino magtatanggol? Sino magpapaliwanag sa taong bayan? Patuloy tayong masisira at nangyayari na po yan. Nangyayari na. Unti-unti na nilang winawasak ang hakbang na maisog. Bakit? Yung mga sumusuporta sa mga paniniwala mo kasi ang hakbang na maisog, ano sinasabi? Nakakawalang gana kayo. Kayo, naglalaban-laban. Isa lang ang pinaglalaban ninyo. Nagtatagumpay na po ang mga grupong ito ha. Nagtatagumpay na sila. Bakit? Ayan o, yung mga tao. Ayaw nang makiisa. Kasi kung merong nagpapabigat sa hakbang na maisog at sa advokasya nito, sa malinaw na panawagan ng transparency, accountability, peace and security, diretso ko pong sasabihin, yan po ay ang Marcos Alis Dyan movement. Ewan ko pa ibang grupo. Bakit ko po nasabi yan? Malinaw po ang aking ebidensya. Nagpahayag si Ado Paglinawan at itinaas niya ang kaniyang organisasyon na Marcos Alis Dyan movement. Kasama kayo, no, sa mga detractors ng hakbang na maisog. Kasama kayo sa malinis at malinaw na layunin ng hakbang na maisog na i-educate ang mga leaders, i-educate ang mamamayang Pilipino tungkol sa mga issue na kinakaharap ng ating bansa. Dinidistract nyo ang hakbang na maisog. At kahit saan tayo magkita, Mr. Ado Paglinawan, no, kahit mas may edad ka sa akin, at kahit na ako wala namang alam talaga, no, lalabanan kita ng debate, basta magiging sandigan natin, katotohanan lang. Hindi sa kung ano pa mga technical, legal. Ilabas natin yan. Magtititigan tayo, Ado Paglinawan, mata sa mata. At alam mo sa sarili mo
na nung nag-host kami nung gabi na yon, napakaganda. No? Nung entrada ko sa pagbanggit ng pangalan mo, pinagbigyan namin kayo umakyat kahit wala kayo sa listahan. Nagpilit kayong magsalita doon. Wala kayo sa listahan na magsasalita. Hindi nyo kami nirerespeto. Pinahiya nyo kami. Pero sa kabila nun, pinagsalita po kayo sa entablado. So, sino po ngayon ang manggagamit? Kayo yun, hindi ang hakbang na maisog. Parating nyo po yan, mga kababayang maisog. Hindi po pwedeng hindi natin talakayin yan. Kasi sinisira po ang hakbang na maisog. Sinisira ang mga Duterte. Lahat ng paraan gagawin ng administrasyon na to. Ano pa yung narinig ko kahapon? Nung lumabas yung notice of non-participation ng KOJC sa Maisog Rallies, gusto nyo marinig? Ito mga chismis to, nag-gather ko sa ground, walang confirmation. Walang confirmation to. No? At you can't charge me libel for this. Kasi narinig ko to sa ground eh. Alam niyo ang sabi? Mga kababayang maisog, gusto nyo marinig? KOJC, gusto nyo marinig? Ado, paglinawan, gusto mo marinig? Ang sabi ng mga marites sa ground kahapon, sa Luksang Bayan, kaya daw hindi na sumuporta ang KOJC sa hakbang na maisog dahil maaari daw para hindi madala si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika para doon litisin, maaaring nasabihan to ng Malacanang na manahimik at wag nang makisali ang SMNI sa hakbang na maisog. Naisip ko pwede nga pwede nga mangyari yun. Ano ang sinasabi ng mga tao? Ang hakbang na maisog daw ay ginagamit ng KOJC para pagtakpan ang sinasabi nilang Pastor Apollo Kibuloy sa mga krimen na nagawa. No! Hindi ho ganun. At malinaw ho namin sinasabi yan sa mga leaders forum na kahit bagamat hindi kami parte ng KOJC, ipinaglalaban namin ang opresyon, pang-aabuso na ginagawa kay Pastor Apollo Kibuloy na hindi mabigyan ng due process. Lalo na yung ginawa po na siege dyan sa KOJC compound sa Davao. Hindi ho kasi ang hakbang na maisog, hindi kami panay pa-publicity lang dito. Gumagalaw po kami, nagkakanta kami ng leaders forum. Hindi kami katulad ng ibang organization, patawag na press con, dal. Pagkatapos, yun pala, tatakbo si senador. Di ba? Oh. So yun po yung narinig ko sa ground kahapon. Haka-haka yun ha. Na kaya daw nag-withdraw ng support ang KOJC sa hakbang na maisog, baka daw kinausap na ni Lisa Satanas, ito si Pastor Apollo Kibuloy, na in order na hindi po siya mapadala sa Amerika para doon litisin, tigilan ng pagsuporta sa hakbang na maisog. Kung titignan ninyo, may possibility yun. Kasi po, kayang gawin lahat ng administrasyon na to para wag po silang mapalayas dyan sa pwesto. At kaya din po nilang mag-hire ng mga tao, for example, ng iba't ibang organization na kunyari, no, binabati ko sa administrasyon, pero totoo, mga bayad to. Then later on, babanatan yung mga lehitimong lumalaban para sa bayan, which is hakbang na maisog. Pwede yan eh. Tama ba ako? Kaya wag niyo po sabihin, wag nating i-discuss dito, wag nating pag-usapan. No! Hindi po ako naging nakialam dun sa mga sigalutan ng mga vloggers. Personal nila yan. At lahat sila kaibigan ko. Pero kung ang babanatan nyo mismo, hakbang na maisog, oy, ibang usapan yan. Ibang usapan kung ang babanatan ninyo, hakbang na maisog. Why? I have to protect hakbang na maisog as one of the organizer kasi mukha namin na nakataya dito. At sabi ko nga mga kababayang maisog, kahit na po bukas o ngayon, tawagan ako na alisin ka na bilang organizer. Okay lang yun. Sa puso na lang ako susuporta. Bakit? Ang importante para sa akin, mahubaran ang maskara ng mga demonyong bangag ng mga organisasyong binayaran ng administrasyon na to para gibain ang hakbang na maisog para hindi sila mapalayas dyan sa Malacanang. At huwag niyo sasabihin na hindi successful ang Luksang Bayan kagabi. Mali kayo doon. Kasi ang mga dumalo sa Luksang Bayan kagabi, mga organic organizations na walang interes. Produkto yan ng Leaders Forum, kaya sila lumabas. Walang bayad yung mga yan, may pamasahe, wala. Pero mga tubig-tubig pagkain, may mga nag-donate. Nakita po ninyo, yung VIP launch ng hakbang na maisog kahapon, walang aircon. Open lang siya. Why? Wala naman kasing pondo ang hakbang na maisog katulad ng binibintang ng mga bangag vloggers na dito na pupunta yung pondo ni Inday Sara. Mga tanga. Upuan nga, hindi kami nakapag-provide kahapon. Ilan lang yung upuan na nandun? Nasa 50 yata. Now, yung mga totoong gustong itaguyod ang mabuting pamamahala, yung mga mayayaman dyan, no, na naniniwala sa mga Duterte at sa layunin na hakbang na maisog, labas kayo, sumuporta kayo. Kasi we don't have a financial capacity para ipagpatuloy ito.
hindi kami makapunta sa malalayong lugar. We are restricted by our situation na since we are organic, wala kaming pondo, walang politikong sumusuporta, kulang pa yung ginagawa ng hakbang na maisog. Hindi kami makarating sa dapat namin puntahan. And even as organizers, nagsasakripisyo, walang sahod, ginagamit ang sariling pera, minsan nagkakautang kami, namamasahe kami, para lang ipaglaban yung bayan. Now, how dare you, Mr. Ado Paglinawan, para tangan hakbang na maisog? How dare you? Kapal na mukha nyo. Ngayon, tatakbo ka, senador. Eh, anong pinagkaiba mo sa mga manggagamit na gumamit sa ating vice presidente na pinaniwala na magkakaroon ng unity and continuity sa ating gobyerno? Anong pagkakaiba mo ngayon sa mga manggagamit? Wala. Mr. Philip Salvador, KIP, Salvador, you are the Vice President of Luzon. At yung anak mo at ikaw mismo, siniraan ka ni Ado Paglinawan. Dinamay pa yung anak nyo po na PWD, na isa raw autistic, na anak ninyo kay Chris Aquino. Paninirang puri po yan, KIP. Kung ako po yung ganyan, anak ko yun, no? Na wala namang kinalaman sa pagtakbo ko bilang senador. At sasabihin pa, yung anak niya kay Chris Aquino na isang autistic, putangin na mo. Kakasuhan kitang gago ka. Anak ko yun eh. Kaya sana makarating to kay, kay Philip Salvador. Bigyan mo ng leksyon yan si Ado Paglinawan. Kasuhan mo yan. Swerte ka, Ado, hindi ko anak yung ginanyan mo. Anong kinalaman ni Philip Salvador sa pakikipagrelasyon kay Chris Aquino? At sa pagkakaroon ng bunga na isang bata na autistic? Para lang siraan mo hakbang na maisog at si Philip Salvador. Ngayon, katulad ko, sabi ko nga, ako iboboto ko si Atty. Vic Rodriguez kahit hindi kunin ng PDP yan. At mangangampanya ako, tutungtung ako sa entablado for Atty. Vic Rodriguez. Bakit? Nakita ko yung busilak na kalooban ng puso ng tao na kasama namin. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung i-replace ko na hindi ko iboboto under PDP. Unfair sa kanila yon. Kasi binitbit sila ni Tatay Digong. Unfair yun. Kasi napakapangit naman na si Tatay Digong ang kinikilala nating punong maisog, tapos yung lineup niya, no, hindi ko na nga boboto yung isa, sasabihin ko pa na ayoko iboto si ganito kasi gago yan. Hindi na ho. Kaya mga kababayan, isa po ko sa nagtutulak na si Atty. Vic Rodriguez tumakbo bilang senador. At kahit wala po sa lineup yan, kunin man ng PDP o hindi. No, ngayon pa lang sinasabi ko na, I will vote for Atty. Vic Rodriguez. Totoong tao si Atty. Vic. Nakasama namin yan. Pero ikaw, Ado Paglinawan, di ka namin nakasama. And I will challenge this one particular senator na panay ang pakita na good sila ni Tatay Digong na sa totoo lang, no, wala kayo na ipakitang suporta nung dinudurog si Inday Sara. Wala kang napakitang suporta nung dinudurog ang mga Duterte. At kahit minsan hindi namin nakita yung pagmumukha mo o naramdaman na sumuporta ka sa hakbang na maisog na pinangunahan ni Tatay Digong para mag-educate sa mga tao ng kabalastugan ng gobyernong ito. Sasabihin mo, dating nasa kabilang bakod si Atty. Vic. O ikaw nga, nandito ka sa bakuran ni Duterte. Anong ginawa mo suporta? Wala. Ano ka? Pipi ka. Samantalang ito si Atty. Vic, oh. Nagsasalita, nilalabanan ang mga maling gawi ng gobyerno. O. Anong karapatan mong sabihin na ng masama si Atty. Vic Rodriguez? Kaya mga kababayang maisog, lalo sa mga OFW, promote natin, dapat makapasok to si Atty. Vic Rodriguez. Napakabait na tao nito. Napakasimple. Maglaglag kayo ng isang senador dyan sa line-up na yan kasi meron akong isang hindi gustong senador dyan. Hindi ko na sasabihin. Pero read my lips, siya po yun. Mga manggagamit kayo pare-pareho eh. Mabait si Tatay Digong. Sa totoo lang, mga kababayang maisog, napakabait na tao. At alam kong alam ni Tatay Digong yan, na meron sa line-up na yan, no, na mga bulok na putas, bulok na kamatis. Siguro hindi niya na lang din mailaglag kahit papano. Ang tinitignan na lang ni Tatay Digong yung friendship. Pero mismo yung anak niya, no, ang rockstar ng bayan, si Mayor si Baste Duterte, pinangalanan niya yan. Kung sino yung senador na yan. Challenge niya yan dito sa Angeles, Pampanga. Gising kababayan, mangga rin itong isang to. Kung ayaw mo kay Atty. Vic, much better, shut your fucking mouth. Huwag mo siraan yung tao. Hindi nga nagsasalita ng hindi maganda sa inyo yung tao. Kayo naman, sira kayo ng sira. Kasi ayaw nyo lang yung tao dahil dating galing sa administrasyon. Mas kung gusto ko si Atty. Vic. Dahil katulad ng vice presidente na umamin na nabudol
May pagkakataon po kami na redeem yung sarili namin, na nabudol kami, kaya kami nandito sa Akbang na Maisog, para ipamukha sa taong bayan na nabudol tayo. Kung yung vice presidente nga natin umamin, nabudol eh. Umalis administrasyon. Wala bang karapatan si Atty. Vic na nakita niyang mali nga, umalis din siya? Same. Ako din, dating provincial director ng Kilusang Bagong Lipunan. Kaya lang ako napasama dyan kasi nga nag-unit team katulad ni Inday Sara. At katulad ng mga nabudol. Kaya binoto yan si Bangag. Ang tinignan namin dyan si Inday Sara. Kasi Duterte talaga kami. Nakagalit kayo, mga demonyo kayo. Okay? Basa na po tayo ha.